So eto. Kung pangmalakasan lang din naman ang pinag-uusapan, ito ilalaban ko sa inyo. Ang tinatawag nila dito, ulang. I'm sure marami sa atin yung familiar sa ingredient na to. Hindi madalas ginagamit sa atin, pero talaga naman, isa sa mga paborito natin, lalo-lalo na pag mga sinigang. Ang kaibahan ng ulang sa karaniwang prawns or hipon is makikita natin yung laki ng ulo. So yan, di hamak na halos yung ulo ay kasing pantay na nung katawan niya. And yun nga, makikita nyo, iba't ibang klase ng kulay yan. Pag mga ganito kalalaki yan, blue, meron ding parang orange, yung kulay ng kanilang sipit. Pero ito, lumalaki ito ng kasama yung buong sukat niya, lampas isang ruler. Gagawa lang tayo ng crispy ulang. So, what I'm going to do here is, of course, kailangan hugasan muna natin. Since gagamitin natin ito ng kasama yung shell niya, yung kanyang iba pang parte, ang pinaka tinatanggal lang pag ganyan, yung parang pinakasungay. Then, tsaka yung sa buntot. And then, hiwalay lang natin syempre yung claws. And then, hiwalay lang natin yung pinakaulo. Ito yung binabayaran dyan, brother. And then, pwede nyo na itong coatan ng cornstarch or potato starch para lang yun nga ma-highlight natin yung sarap at saka yung lutong nung meron dito sa ulang na to. Pero ito kasi medyo matigas tong part na to. Pwede rin natin siyang tanggalin. Igutin kayo. Pitin nyo lang yan. So may pisngi versus walang pisngi. Pwede nyo rin itong i-butterfly, cut nyo dito sa gitna para makuha ninyo yung parang pinakabituka. Pero that's optional. Pero ako, I opted not to remove yung shell or biyakin kasi pag na-expose kasi yung karne compared sa hipon, mas madaling ma-overcook ang karne ng ulang. So ayaw natin siya na medyo matigas. Kaya by keeping the shells on, mas napoprotektahan natin yung karne sa loob. So, lagay lang natin. So natapos na natin yung katawan, do-double fry lang natin siya para lang may ekstrang lutok yung ating mga ulang. Lagyan lang natin ng asin, tsaka konting asukal. Siyempre, yung mangga natin.